Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Arnold. 37 ang edad. May magandang asawa, ngunit isa pa lang ang aming anak. Medyo late na kasi naming binanak ni Mrs. na magka-baby. Kaya sa kasalukuyan, ay 1-year-old pa lang si baby. 8 years na rin pala akong nagtatrabaho bilang mekaniko ng barko. In short, seaman. Hindi naging madali ang career ko sa barko, lalo na't malayo ang asawa ko. Kung ano-ano ang negatibong dumadaan sa isip ko. Nariyan ang baka may umalikid kay Mrs. habang nasa barko ako. Nariyan ang kaisipan na baka ligawan siya ng kung sino-sino. At ang pinakamasama ay baka may makatabi siyang iba sa fama. Pero sa huli, ay nakasanayan ko na lang hanggang sa mawala ang mga kaisipang iyon. Lalo pa't ramdam ko ang pagmamahal ng misis ko sa bawat pag-uwi ko ng bahay. Hindi ko nga lang talaga inasahan na ako pa pala ang palalagay sa sitwasyong alanganin. Nang isang araw, ay bumisita ang kumari namin ni Mrs. sa aming bahay. 1 week after kong bumaba ng barko, nang matapos ang kontrata ko, ay halos naging busy kami ni Mrs. sa pamamasyal. Buntis pa lang siya noong mga panahon yun. Kung saan-saan kami napapadpad at kung saan-saan kami nagpupunta. Nagpaka-busy kami sa ibang mga bagay dahil kahit gusto ko mang maglambing sa kanya, ay lagi na siyang tumatanggi. Natatakot daw siya dahil baka kung mapano ang sanggol sa sinapupunan niya. Kung sa bagay, naiintindihan ko naman. Ayoko namang unahin ang pansarili kong pangangailangan kaysa sa bata. Yun nga lang, talaga palang mahirap paglabanan ang uhaw na natural na sa atin. Lalo na sa mga kagaya kong seaman na matagal kong makauwi sa pamilya o asawa. Pasensya na ka na, kinakabahan kasi talaga ako baka mapano si baby natin. Siguro, tis-tis ka muna sa kaya kong ibigay sa'yo. Paumanihin ni Mrs. at tumayo na to mula sa pagkakaluhod. Ako naman ay agad kong tinaas ang short ko na nakamiti. Okay lang Han, alam ko naman. Lalo't first time baby natin yan. Mainam na nag-iingat. Sagot ko. Kahit sa isip ko disappointed pa rin ako pero ganoon talaga. Sa uli, tinanggap ko na lang ang sitwasyon namin. Isang araw, nasa bahay lang kami ni Mrs. at napagpasya niya na magpunta ng mall kasama ang pinsan niyang dalaga para mamili ng mga gamit ni baby. At saka diretso daw sila sa bahay ng nanay niya at kinabukasan na raw ang uwi. Dahil matagal-tagal na rin, hindi siya nakakapag-stay sa kanila. Sinabihan ko na lang na mag-iingat sila. At susunduin ko na lang sila ng tomorrow morning. Medyo malayo din kasi ang bahay ng mga biyanan ko dito sa subdivision na tinitirahan namin ni Mrs. Bandang 11:00 at kakauwi ko lang ng bahay after kong maiatid sila sa SM. Nang biglang may nag-text sa akin. Si Kristen, dati kong classmate ng high school at kumari ko na ngayon. Ikinasal siya sa isang lalaki na klase ko rin ng college sa maritime course ko, ngunit hindi nakasampa dahil sa medical na kondisyon. Kaya nag-business na lamang to ng car repair shop malapit sa bahay nila. Simula nung maging magkumari kami ni Cristel, madalas na rin kaming magkausap sa chat. Pero hanggang kumustahan lang. At lagi siyang nagtatanong kung magandang lugar ba yung mga napupuntahan ko. Nagkakilala silang mag-asawa dahil na rin sa akin. Kumbaga, ako ang naging tulay nila 5 years ago. Siguro kung di ako nagka-family. Arnold, free ka? I need someone now Text niya. Hindi ko pa natatapos ang aking reply nang agad siyang tumawag.
Hello Arnold, malungkot niyang sabi. At alam ko na kung ano na naman ang kanyang problema. Baka tungkol na naman sa mister niyang babaero. At dahil marupok ako, kahit napagod ako ay umuuwa ko. Kaaminin ko, crush ko si Cristel noon pa mang wala akong asawa. Sino ba naman ang hindi magkaka-interes sa kanya? Bukod sa maganda, napakaputi, ay may laing Spanish, chemistry sa palaga. Napaka-hot niya, lalo na ngayon. At dahil din sa short hair ay nagbuka siyang wild. Napagpasya namin na dito lang sa bahay mag-hangout at pag-usapan ang lahat. Saktong umalis si Mrs. kaya wala namang magiging problema. Maya-maya, dahil sa pagod at puyat, nakatulog ako at nagising ng 4:50. Agad kong chinek ang cellphone ko at wala namang mensahe o tawag. Kaya napagpasyan ko maligo muna at mag-ayos tayo ng bahay. Mga bandang 6:00 ng hapon, may kumatok sa pinto. Nagmamadali kong binuksan ang pinto. Nakita ko si Cristel na nakangiti at may 2 plastic na dala. Napakaganda niya sa suot niya. Halatang halata ko ang ganda ng kurba ng kanyang katawan. Mapupulang labi at talagang napakabango niya. Agad ko siyang pinatuloy at nagtanggal siya ng kanyang sapatos. Umupo siya sa sofa at binigay sa akin ang kanyang dalang plastic na pagkain. Years ago na nung huling makasama ko sa personal si Cristel, ay talagang wala pa rin nagbago sa itsura niya. Paribhasa ay wala pang anak, kaya parang dalaga pa rin doon. Isang OFW si Cristel at nais niya munang tapusin ang kontrata ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya bago niya planong magkabibi. Yun ang kwento niya sa akin bago siya ng ibang bansa. Dali-dali akong pumunta sa kusina upang ihanda ang pagkain. Pasensya ka na, yan lang. Babiro niyang sabi. Baliw, ang dami nga nito eh. Big time ka na ha. Sagot ko na may halong pagtawa. Habang minamasdan ko ang kanyang mukha, ay talagang napapatahimik ako. Naalala ko tuloy nung nag-aaral pa kami at hindi pa kami masyadong nagpapansinan. Napaka-awkward ang lahat. Pero ngayon, medyo napalapit na kami dahil siya ang naging ninang ng first baby namin ni Mrs. Agad akong umupo sa tabi niya at inilapag ang dala niyang pagkain tsaka isinwitch ang TV. Siya ang aking pinapili ng pelikulang aming panonoorin at natawa ko sa kanyang napili. Ba't naman 50 Shades? Natatawa kong tanong. Naalala ko asawa ko dyan eh. Pabirong sagot niya. Nasa kalagitnaan na kami ng pelikula nang maitanong ko ang tungkol sa mister niya. Ano bang nangyari sa inyo ng asawa mo? Curious kong tanong. Agad siyang tumingin sa akin at tiyakap ako. Simoy ko ang bangon kay Stella. Bukod doon, feel ko din ang lahat sa kanya. Pilit kong nilalabanan ang kainaan ko at ninanais kong makinig sa kwento niya. Habang umiiyak siya, pinagmamasdan ko ang napakaganda niyang mukha at di ko na natiis, niyakap ko din siya at pinag-usapan namin ang mga bagay-bagay. Noon ko nalaman na pag-uwi niya ng Pinas ay nag-away sila ng mister niya dahil nahuli niya raw na nag-text yung babae ng mister niya habang tulog to. Hindi niya akalain na yun ang isusukli sa kanya ng mister niya habang nasa malayo siya at magpapakahirap para lang makaipon para sa future nila. Makalipas ang 5 minuto, medyo napawi ang lungkot ni Cristel nang ilayo ko ang usapan sa problema nilang mag-asawa. Maya-maya lang, ay kilitian ang naging trip namin. Paminsan-minsan ay napapaplos kami sa isa't isa. Nakikita ko na tumatawa na siya. Napagpasya naming mag-inuman
At lumakas pa ang tawanan namin na para bang wala na siyang problema. Gagawin ko ang lahat para mapasa itong babaeng to. Sabi ko sa sarili ko. Sinulit ko na rin ang mga panahong kasama siya. Naubos niya naming dalawang anak. Dahil na nasa kagustuhan niyang iligpit na ang aming pinag-inuman, dala ng sobrang kalasingan, ay naitapon niya sa kanyang damit ang tubig sa pitsil na dala niya. Agad akong pumunta sa kanya at binigay ang towel. Hala, paano ako makakauwi nito ngayon? Pag-aalala niyang sabi. Huwag kang mag-alala, pwede ka namang magstay dito eh. Sagot ko sa kanya. Baliw? Okay lang bang tabi nilang tayo? Sabi niya tsaka ngumiti. Agad siyang pumunta ng banyo upang maligo at ako naman ay dumiretso sa aparador upang hanapan siya ng oversized t-shirt at shorts. At nang pagpunta ko sa CR upang maihatid ang damit na nais kong pahiram sa kanya, ay bumungad si Cristel na naka-andis lang. Agad akong tumalikod at humingi pa nga ng sorry. Baliw, ano ka ba, okay lang? Natatawa niyang sabi. Pagkatapos niyang magbihis, ay agad siyang tumabi sa akin sa kama. Ang sakit ng ulo ko, malambing niya pang sabi. Akin na nga yan at hihilutin ko. Pagmamayabang ko sa kanya. Agad akong umupo at pumwesto siya sa pagitan ng binti ko. At sinimulan ko ang paghilot sa kanyang sentido. Napapikit siya ng sandaling yun, dahilan para pag-igihan ko. Paminsan-minsan ay napupunta ang massage ko sa kanyang noo at leeg. Doon ay nahirapan akong maging matinong lalaki. Lalo't napakaganda ng kasama ko sa kwarto at kaming dalawa lang ang magkasama. Arnold, pwede bang yung likod ko naman? Mainhin niya pang sabi na agad ko namang sinunod para akong bumalik sa aking pagkabinata. Dumapa siya't itinaas niya ang kanyang damit at nabungaran ko ang napakaputi at kihis na likod niya. Sinimulan kong i-massage siya, ngunit ang isip ko ay iba na ang andar. Parang gusto ko nang lumagpas sa limitasyon bilang lalaking may asawa na. Arnold, pwedeng ibaba mo pa please? Malambing niya pang request. Sa puntong yun, talagang naging parang pagsubok sa akin ang sitwasyon. Pilit kong nilabanan ang aking kahinaan dahil alam kong mali yun. Ayoko mang magkasala pero sadyang mahirap. Hanggang sa napabuntong hininga na lang ako. Bahala na. Tanging nasabi ko sa aking sarili. Hanggang sa agad kong sinamantala ang pagkakataon. Unti-unti kong sinulo siya ng halik sa batok niya. Ang akala ko nga ay magagalit siya. Ngunit nagulat ako nang tumihaya siya at kinalas ang kanyang t-shirt. Sa puntong yun, agad kong niyakap si Cristel. Tinari ko pataas ang kanyang kamay sa headboard ng kama gamit ang t-shirt niya. Nagmistula akong halimaw ng mga oras na yun. Dahil na rin sa impluensya ng anak, ay di ako nagdalawang isip na lasungin ang sinasabing bawal. Halos mapaarap ko ang balakang ni Cristel nang magsilbi akong asawa niya sa kama na handang pasayin siya sa anumang paraang alam ko. Para kaming bagong kasal, pawisan kahit malamig ang aircon. Halos mawala sa ulirat si Cristel nang tuluyang humupa ang uhaw ng aming damdamin. Hindi tuloy namin namalayan ang oras. Umaga na nang magising ako. Pagtingin ko sa tabi ko, wala na si Cristel. Umuwi na siya sa kanila. Nabasa ko nilang ang text message niya sa akin. Salamat Arnold Napasaya mo ako kagabi. Kahit pa paano, nakalimutan kong problema ko sa mister ko. Kung pwede nga lang maulit Pero alam kong mali yun. At dahil lang sa anak, kaya natin nagawa. Pero masasabi ko lang, ang husay mo pala. Napailing na lang ako at napangiti. Tapos agad kong dinalit ang message na yun dahil baka mabasa pa ng misis ko.
Kahit papaano, ay natugunan ko ang pangangailangan ko, pati na rin ni Cristel, habang hindi pa po pwede si Mrs. Natupad din ang matagal ko na pinapangarap na makatabi sa kama ang babaeng crush ko nung high school, si Kumari. Hanggang dito lamang po ang ating istorya.